Magpasaya, makisaya at manalo ng papremyo dito sa Family Feud. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes. Welcome, hello. Hi, hello. Kevin. Hi, Jenny. Hello. Good. Welcome. Hello, Gusto. Hi, Ricky. Woo. There you go. Wow. Thank you very much. Thank you. Salamat. Enjoy the show. Isang Super November na hapon po sa inyong lahat, mga kapuso. Huwebes na naman at kapag Thursday, automatic, siguradong lahat ay feeling nostalgic dito po sa pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang ngayong hapon. Match na match po ang laban ng dalawang grupo led by our beloved senior stars. At ito na po ang unang team. Bound by blood, ang Team Delgado. At ang kanila pong mommy dearest, syempre ang team captain, recognized this year by FAMAS as one of the most iconic movie actresses of Philippine cinema. Please welcome Miss Marisa Delgado. Tita Marisa, welcome to Family Feud. Thank you. Excited kami lahat dito sa Family Feud. Papakilala ko na ba sila? Yes. Yun na nga. Yes, aking mga please. anak, syempre. Ito si Avon, ang aking Miss Pilipinas. Evening po. Hello, Evan. Hi, Dong. Oo. At ito naman si Kevin Delgado. Yan. Hi, Kevin. Kamusta po? At ang nasa dulo ay si Jenny, ang asawa ni Kevin. Kaya nakita mo, ang galing magluto niya ni Jenny. Kaya nakita mo naman si Kevin, di ba? Payat na payat. Alagang alaga. Ayan, oo. Of course, Kevin. Nag-practice ba ang Team Delgado dito sa Family Feud? Pinaganda namin ito ng gusto. Isang buwan. Isang buwan! Isang buwan. Nako, I'm sure magiging sulit yung pagpapractice. Kasi Yeah. Tita Marisa, alam niyo po, halos 90 films po ang ginawa niya mula pa noong 1965. Yes. Grabe. Curious po ako, sa dami po talaga, ano po ang pinaka-tumatak sa inyo, pinaka-paborito po dito? Yung Lumuha Pati Mga Anghel, noong 1971 yun. 1971. Oo, ang kasama ko, si Eddie Garcia at saka si Ronaldo Valdez. Si Ronaldo Valdez ang poging kapitbahay namin at binobosohan ko. Wow, ayun. O, di ba? Andun din, bata pa si Lorna Tolentino at saka si Arnold Gamboa. Arnold Gamboa. Directed by Lino Broca. At doon ako nanalo ng aking first FAMAS Kaya? award for supporting actress. Grabe, pag ganun talaga, magiging super memorable talaga. At para maging mas memorable pa, eto po, may mga throwback photos po tayong isi-share. Ayan, ni Tita Marisa. Wow, grabe. Beautiful then and now. Oh, thank you. Nako, grabe. Kaya good luck po Thank sa Team you. Delgado. Eto na po, magkakaalaman na. Ang makakalaban po nila, walang iba kung hindi ang The Silver Squad. And of course, shining like silver ang kanilang team captain from the illustrious Davao clan, the Thespian, isa pong Thespian, isa pong direktor, at ako, napakagaling na ako. Nasaksihan ko mismo. Ako, many times. It's a privilege to have shared the screen with, of course, Tito Ricky Tabao. My goodness, welcome back. Thank you. I'm excited to be back. And thank you sa mga sinabi mo likewise. Ay, nako po. Welcome back. Pero po, Sir Ricky, iba naman po makakasama niyo ngayon. The Silver Squads, pwede po, pakilala niyo po sa amin. Well, ito ang mga kasama ko sa isang musical na ginagawa ko. Okay, I'm privileged and honored to introduce a world-class thespian. Kasi nag-entablado na siya sa West End, London. Miss Gina Respal. Welcome, Gina. Maraming salamat. And ito, Golden Voice. Sana mapakinggan mo. Napakagaling na artista, napakaganda ng boses.
Yan, si Crystal Brimner. Hi, Crystal. And sa dulo, well, a good actor, a songwriter, and a singer. Okay, Dre Sugay. What's up, Trey? Hello po. Ayan po, sila po ang buo-buo ng The Silver Squad. Pero bago tayo magsimula, alam niyo po si Sir Ricky Dabao, marami na pong nagawang pelikula, marami na pong nagawang teleserye. Bukod sa pagiging direktor, isang aktor sa TV at movies, sa isang thespian din. Pero alam niyo ba kung paano nagsimula sa larangan ng show business si Sir Ricky Dabao? May hula ba kayo? Meron. O iba-iba, may teatro. Eto na. Pakikwento nga sa amin, paano po kayo nagsimula at saan nagsimula? Well, yung sinisigaw nilang teatro, totoo rin yan. Pero ang problema may nauna doon. Ayun, ano kaya yun? Bago ako naging artista, naging dancer muna ako. Sa Vicor crowd noong araw. Vicor. At nakapagsayaw ako sa GMA noon. Nako, 150 per dance dati. Wow. Disco sa Penthouse Live, Penthouse 7, sa Discorama. Puro GMA yun. Wow. Grabe. Mula noon talaga yung pagiging performer nyo. Yeah. Talagang nasa dugo na talaga. At alam ko, kakaibang performance ang gagawin nyo ngayon dahil nagpapakitang gila siguro kayo sa pagsasagot ng top answers. Good luck! Sir Ricky, and of course, the Team Delgado, eto na po. Itabi muna natin po yung mga dancing talents, acting skills, dahil this point onwards, nako, ibang gigil po ang ibibigay nila dahil syempre mukhang nininervous nila. 200,000 at stake. Pero ito na, umpisahan na natin. Alamin ang sabi ng survey. Tita Marisa and Tito Ricky, let's play round 1. Good luck. Top 5 answers are on the board. Saan pwedeng gamitin ang dahon ng saging? Go. Yes. Sa suman, sa pagkain. Sa suman, sa kakanin. Nandyan ba ang suman? Top answer. Tita Marisa, pass or play? Play. Play, syempre. Team Delgado, Team Ricky, balik muna tayo. Alright. Yan. Yan po. Alright. Eto na. Buena mano, Team Delgado. Saan pwedeng gamitin ang dahon ng saging bukod sa mga kakanin? Sa Boodle Fight. Yeah! Siyempre, paborito ng maraming Pinoy yan. Angelo, siyempre, pag nakalatag na yung dahon ng saging, alam na. Boodle Fight. Sir Kevin, saan pa pwedeng gamitin ang dahon ng saging? Dekorasyon. Oo nga, oo. Ito ang dekorasyon. Magkasalan sa probinsya, di ba? Diba? Totoo yan. Dekorasyon. Survey says, uy, yeah. Jenny, saan pwedeng gamitin ang dahon ng saging? Pandekorasyon. Pandekorasyon. Mag-asawa nga. Talagang pareho. Kung ano sagot natin, pareho dapat tayo. Sama-sama. Sama-sama tayo. Survey says, okay, the Silver Squad, pwede na po kayo mag-huddle to think of a steal answer. De Marisa, kailangan makuha natin ito. Saan pwedeng gamitin kaya ang dahon ng saging? Pambalot sa sugat. Sa sugat. Oo, yung nakakagat ng... Oo, pambalot sa sugat, pantapal sa mga sugat. Sa mga kati-kati. Okay, nandiyan ba yung pantapal sa sugat? Wala. Okay, tignan natin kung makakastil ang Silver Squad. Dre, ano kaya? Saan pwedeng gamitin ang dahon ng saging? Sa puno ng saging. Sa puno ng saging. Oh, pwede yun. Crystal? Pangluto? 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 Ang Gina? Flower arrangement. Flower arrangement? Pangdekorasyon din? Turiki? Okay, hindi ko kukunin yung kay Dre. Yung kay Crystal, parang pwede, dadagdagan ko lang. Okay. Ginagamit sa pagluto, halimbawa, yung ano ng kanin, ano ba tawag doon? Yung nagpapakulo ka ng kanin. Yes. Binabalot yun ng Para sa aroma. pang-aroma, Oh. So, pinapanluto specifically pang kanin. Alright, nandyan ba? Survey says... Alright, let's see kung ano pa yung mga hindi nakuha. Everybody, number 5, please. Banana cube, maruya. Number 4. Plancha? Anyway,
Masaya po tayo para sa Silver Squad. May 89 points na sila. Pero at the same time, confident tayo na ang Team Delgado ay babawi sa susunod. Tuloy-tuloy pa rin ang super sayang episode ngayong Super November. Dito po sa Family Feud. Second gear na po ng laban ng Team Delgado at mga taga-teatro. Pero ang nakakascore pa lang ay ang Silver Squad with 89 points. Kaya babawi daw ang Team Delgado. Miss Avon and Miss Gina, let's play round 2. Come on. Si Miss Avon po ang first ever Binibining Pilipinas Tourism ng 1987. Si Miss Gina naman ay naging frontlider rin ng banda. At ang pangalan ay Art Start noong 90s. Yes. That was, I think, in 1994. Thank you for sharing briefly yung mga memorable backgrounds po ninyo. But eto na, sana maging memorable din ang pagsagot po ninyo nito. Dahil isang tanong lang kailangan natin na may 6 answers on the board. Pwedeng English o pwedeng Filipino ang sagot. Magbigay ng salita o phrase na karaniwang maririnig sa paglilitis sa korte. Go. Avon. Your Honor. Your Honor. Yan. Parati natin naririnig. Pag sinabing korte, sa TV man yan o sa totoong buhay, ano kaya parati natin naririnig? Survey says. Top answer, Miss Avon. Pass or play? Play. Alright, let's play. Balik po muna tayo. Eto na naman po tayo. Your Honor, pwede po in English or Filipino, salita o phrase na karaniwang maririnig sa paglilitis sa korte. Okay. Guilty or not guilty? Guilty or not guilty? Nandiyan bang guilty or not guilty? Of course, Jenny. Ano pa kaya? Nagsasabi ng pawang katotohanan lamang. Di ba? Number 1 rule, kasapawang katotohanan lamang. Kahit sa korte man yan o sa bahay. Diba? Good answer, good answer. Pawang katotohanan lamang. Miss Marisa, pwedeng English or Filipino ang sagot, pagbigay ng salita or phrase na karaniwang ginagamit o maririnig sa paglilitis sa korte. Attorney. Attorney. Lawyer, yeah. Attorney, survey says. Oh, bakit kaya? Nako, Silver Squad, huddle na. Miss Avon, ano pa kaya? All rise. Oh, yan na. Pag darating na si Judge. All rise. Survey says. Uy, wala rin. Dre, ano kaya? Order in the court. Order in the court. Crystal? Objection. Objection, Your Honor. Miss Gina? I swear to tell the truth and nothing but the truth. Yan na. Nako, parang mga linya na talaga ito. Lahat nasabi. Lahat tama eh. Lahat halos tama eh. Pero ang hirap mamili. Pero sige. Kailangan isa lang dito, Ricky. Ano kaya pipiliin nyo? Objection! Alright, here we go. Ididikit ko na lang. Objection, Your Honor. Your Honor, nandyan ba ang objection? Wow. Ano kaya yung mga hindi pa nakuha number 6? Tignan nga natin. Nip, number 3. Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi ko na po maalala. Number 2. Order in the court. Anyway, solid ang teamwork ng The Silver Squad. Nasabi ko yan kasi sila po ang nakascore ng 139 points. Na solid talaga. Pero ang Team Delgado, second round pa lang naman. We still have 2 more to go. So, kayang-kaya pa natin yan. Chill muna, I'm sure may strategy kayong hinanda. Sa Family Feud pa rin po nakatuto, kaya salamat po sa inyo. At thank you rin po sa mga laging nakakabanding natin. Nakakataba po ng puso ang inyong walang sawang pagsuporta. Now, back to the game. Leading with 139 points ang Silver Squad. Habang ang Team Delgado ay hahabol. Yun po, sabi ni Sir Kevin. Kaya Kevin and Crystal, let's play round 3. Alright, top 7 answers are on the board. Here's your question. Bukod sa school, saan mo pa karaniwang sinusundo ang anak mo? Go! Crystal? Sa mall. Sa mall. Bukod sa school, sinusundo sa mall. Yes, pero, Sir Kevin, pwede mo ba ako ang top answer? Bukod sa school, saan mo pa karaniwang sinusundo ang anak mo?
Bahay ng kaibigan. Bahay ng kaibigan or bahay ng kaklase? Nandiyan ba yan? Whoop! Top answer. Pass or play? Play. Eto na, play na. Let's do it. Eto na, hahabol ang Team Delgado. I'm Genevieve. Bukod sa school, saan mo pa karaniwang sinusundo ang anak mo? Sa tutor. Sa tutor, di ba? Nandiyan ba ang tutor? Oh, wala ang tutor. Ma'am Marisa, bukod sa school, saan mo pa karaniwang sinusundo ang anak mo? Sa park. Sa park. Yan. Kung di wala sa bahay ng kaklase, sa park yan. Yeah. Kasi Yvonne, bukod sa school, saan mo pa karaniwang sinusundo ang anak mo? Sa lolo at lola. Sa grandparents, sa lolo at lola. Oh yeah. Kevin, bukod sa school, saan mo pa karaniwang sinusundo ang anak mo? Sa Shota. Sa Shota! Oh, sa Shota! Sa bahay ng Shota! Oh. Guys, Silver Squad, time to huddle. Miss Jenny, bukod sa school, saan mo pa karaniwang sinusundo ang anak mo? Sa palaruan ng... Ano yun yung... Sa mall, yung... Yung para ano, parang mga bouncy-bouncy, mga gano'n sa mall. Palaruan sa mall. Survey says, nandiyan na, combine ka ng mall tsaka playground. Alright, Silver Squad, eto na ulit. Dre, ano kaya? Bukod sa school, saan pa karaniwang sinusundo ang anak? Well, pwede sa airport. Airport? Crystal? Sa relatives. Sa kamag-anak? Gina? Sa practice ng sports. Practice ng sports. Di ba? School-related, di ba? Kunyari, wala sa campus yung practice. Nasa ibang lugar. Sir Ricky, again, Yes. bukod sa school, saan pa karaniwang sinusundo ang anak mo? Medyo hirap ako dito. Dalawa ang pinagpipilian ko, kay Dre at saka kay Gina. But you're gonna go with... Okay, practice ng mga bata. Diba? Hinahatid, sports. tapos sa sports. Sa practice. Oo. Dance, Okay. practice, Nandun na. sports. Totoo yan. Tao, may mga lalo na yung mga Ginagawa ko mahilig sa palagi yan sports. dati. Diba? Ano ba ang sports ang Ang sinusunod mga mo anak dati? ko dati, nag-taekwondo. Tapos, nag-skating. Skating. Oo. Tapos, nag-ballet. Ayan, oo. ballet. Kaya yan Dance, talagang, oo. grabe talaga. I'm sure, nag-aantay kayo mula umpisa hanggang dulo. Yes. Nandyan ba? Tignan natin. Ang sports or practice. Alam nyo, malalaman natin kung nandyan yan sa pagbabalik ng Family Feud. Best time ever this Super November here on Family Feud. Gusto lang po namin pasalamatan kayo mga solid kapuso saan mang panig ng mundo at nakatunin po kayo dahil via Jimmy Pinoy TV. Kaya maraming salamat po sa inyo. At hello din po sa mga nanonood sa official live streaming natin sa Facebook at sa ating Kapuso stream on YouTube. Hello po sa inyo dahil I'm sure excited na kayo malaman kung sino mananalo ngayong hapon. Dahil kanina, bago mag-break, nagtanong tayo, di ba? Bukod sa school, saan mo karaniwang sinusundo ang anak mo? Sabi ni Sir Ricky Davao, syempre sa practice sa sports. Pag tama ang sagot nila, makukuha nila ang 10 puntos ng Team Delgado sa round 3. Kaya alamin na natin ang sabi ng survey. Boom! Wala! Okay, tignan natin. Ano ba yan? Number 7. We'll see. Number 7. Computer shop. Number 4. Wala lang. Sa kalye lang. Laro na sa kalye. And finally, number 3. Mga bahay. Nakakatatlong rounds na tayo at naku, proud ang Team Delgado dahil meron na silang 96 points. Yes, sir. Pero ang Silver Squad, meron pa rin 139 points. Pero ito, reminder lang, no lead is safe dito sa Family Feud. Kaya ito, tapusin na natin. Genevieve and Dre, let's play the final round. Good luck. Top 4 answers are on the board. Final round. Magbigay ng dahilan kung bakit ayaw mong pautangin ang iyong kaibigan. Go! Trey. Hindi nagbabayad. Dahilan kung ba't mo ayaw pautangin ang iyong kaibigan? Kasi hindi nagbabayad. Okay? Genevieve, pwede pa magbigay ng dahilan kung bakit ayaw mong pautangin ang iyong kaibigan. Dahil ayoko siyang maging kaaway. Oh, ayaw mo maging kaaway. Kasi nga, siguro baka kung mahirap singilin, maging kaaway. So, ayaw maging kaaway. Oh, wala doon. Pero Dre, ito na, final round. Ano, pass or play ba tayo? Play po tayo. Play na? Okay. Balik muna tayo, Jenny. Let's go play the final round. So, Ricky,
Magbigay ng dahilan kung bakit ayaw mong pautangin ang isang tao. Wala akong pera. Wala akong ipapautang. Sorry ka, kahit gusto ko, pero wala akong papautang sa'yo. The survey says, top answer. Very good. Miss Gina, magbigay ng dahilan kung bakit ayaw mong pautangin ang isang tao. Marami na siyang utang sa akin. Marami na utang. Survey says, uy! Wow! Crystal, for the win. Isa na lang. Magbigay ng dahilan kung ba't ayaw mong pautangin ang isang tao. Kasi alam mong may pera siya. Oh, alam mo namang hindi naman kailangan, di ba? Survey says, wala. Jay, bakit mo ayaw pautangin ang isang tao? Kasi ako yung mangungutang sa kanya. Ikaw pala yung mangungutang. Ano ba survey? Nandiyan ba yan? Wala. Okay. Team Delgado, pwede pa. Usap-usap na kayo. You can now talk about your steal answer. So Ricky, magbigay po ng dahilan kung ba't ayaw mo pautangin ang isang tao for the win. Hindi ko siya gusto. Hindi mo siya gusto lang. Hindi ko siya tinuturing na kaibigan. Ayun. Survey says, wala. Alright. Ito na yung sinasabi ko. Meron talagang chance. Makuha nyo lang itong huling sagot. Panalo na kayo. Genevieve, magbigay ng dahilan kung ba't ayaw mong pautangin ang isang tao. Masama ugali niya. Masama ugali niya, Sir Kevin. Kriminal. Kriminal. Miss Yvonne, Gagastusin lang niya sa good time. wawaldasin. So hindi magandang paraan. Yes. Miss Marisa, final answer. Ulitin ko lang po, magbigay po ng dahilan kung ba't ayaw mong pautangin ang isang tao for the win. Isa na lang hinahanap natin. Masama ugali. Masama ugali. Andyan ba yan? Kung tama to, makukuha nila ang lahat ng ipong puntos at mananalo sila. Nandyan ba ang masama ang ugali? Wala! Alright, everybody, tignan natin. Number 4, please. Anyway, ang ating final score, the Silver Squad, 427, Team Delgado, 96. Maraming salamat, Team Delgado. I hope you had fun. Babawi, ha? Sa susunod, babawi tayo. Maraming salamat. May 50,000 pesos po ang Pamilya Delgado. Now, congratulations, the Silver Squad. You've won 100,000 pesos already. Ricky, pwede pa natin doblehin. Sino pa maglalaro sa ating Fast Man? Well, yung mga bagets sa maglalaro. Alright, Crystal and Jay. Yeah. Welcome back to Family Feud. Kasama po natin si Crystal ng The Silver Squad. Sila po ay proud winner ng 100,000 pesos. O siyempre, mas nakaka-proud kung mag-uwi sila ng total cash prize of 200,000. At panalo rin ng 20,000 ang napili ng charity. Crystal, ano bang napili niyo? We chose the Mowell Fund. Mowell Fund. Wow. Mowell Fund, maraming salamat sa inyong donation. At this point, si Dre ay nasa waiting area. So it's time for Fast Money. Paying in 20 seconds on the clock. So na yun. Magbigay ng pangalan ng tao, babae or lalaki, na katunog o karime ng Ray. Go. Dre. Sa trabahong ito, gumagamit ka ng computer. Call center. Hinihingan mo ng payo ang friend mo tungkol sa ano? Relationship advice. Bola ng anong sport ang mahirap gamitin sa larong basketball? Volleyball. Nagagawa sa gabi na hindi nagagawa sa araw. Oh my God. Natutulog? Okay, let's go, Crystal. Magbigay ng pangalan ng tao, babae man o lalaki, nakatunog o karime ng Ray. Sabi mo, si Dre, teammate ko. Yeah. Ang sabi ng survey dyan ay, wala si Dre. Sa trabaho ito, gumagamit ka ng computer. Sabi mo, call center. Ang sabi ng survey dyan, boom! Of course! Hinihingan mo ng payo ang friend mo tungkol sa ano? Sabi mo, relationship problems, maybe. Sabi ng survey natin ay, yeah! Alright! Bola ng anong sport ang mahirap gamitin sa larong basketball, volleyball? Survey says, pwede, medyo mahirap yun. Masyadong magaan. Ito, nagagawa sa gabi na hindi nagagawa sa araw. Sabi mo'y matulog. Natutulog. Sabi na survey dyan ay, yes. Ano yan? 89 to go. Not bad at all. Crystal, balik na tayo. Welcome back, Dre. Let's go, Dre. Ito na. Si Crystal ay nakakuha ng 111 points, means 89 na lang ang kailangan mo. So, sa punto ito, makikita na manunod ang sagot ni Crystal. So, give me 25 seconds on the clock.
Eto na. Good luck. Magbigay nga ng pangalan ng tao, pwedeng babae, pwedeng lalaki, nakatunog o karime ng Ray. Go. J. Sa trabahong ito, gumagamit ka ng computer. Accountant. Hinihingan mo ng payo ang friend mo tungkol sa ano? Love life. Bukod sa love life. Buhay. Bola ng anong sport ang mahirap gamitin sa larong basketball? Tennis ball. Nagagawa sa gabi na hindi nagagawa sa araw? Pass. Yun na yan. Last question na yan. Nagagawa sa gabi na hindi nagagawa sa araw? Tulog. Let's go, Dre. We need 89 points to get that additional 100,000 pesos. Nagagawa sa gabi na hindi nagagawa sa araw, hindi na natin naabutan. Ang top answer dito ay nagpupuyat. At saka next dito ay night swimming. Yun yung kasunod. Well- At saka yung next ay stargazing. Bola ng anong sport ang mahirap gamitin sa larong basketball? Sabi mo yung tennis ball. Ang sabi ng survey dyan ay... Pwede. Ang top answer dito ay bowling ball na sobrang bigat. Hinihingan mo ng payo ang friend mo tungkol sa ano, sabi mo sa buhay. Ang sabi ng survey ay... Yep. Siyempre, ang top answer ay relationship or love life. Nasagot ni Crystal, sa trabaho ito gumagamit ka ng computer. Sabi mo yung accountant. Ang sabi ng survey ay... Yep. Ang top answer ay call center. Nasagot ni Crystal. And finally, magbigay ng pangalan ng tao na katunog o karime ng Ray. Ang sabi mo ay J. Ang sabi ng survey natin dyan ay... Yung. Ang top answer ay si May. Pero okay lang. Congratulations, you still got 100,000 pesos. The Silver Squad, mag-uwi pa rin po kayo ng 100,000 pesos. Yan po, Ito Riggs. At syempre, let's welcome back the Team Delgado. Team Delgado, sana po'y maulit. Yes, of course. Dapat. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din. Nag-enjoy kami talaga. Yun ang mahalaga. Oo, Thank you, Galing. talaga. Salamat po. Salamat. Super grateful po kami sa ating walong guests who played their hearts out tonight. At syempre sa ating mga loyal viewers, wala pong bibitiw ngayong shoot ng November, ha? Kaya maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding Dong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud.